Hi, good morning mga kaibigan. Ito na naman ang inyong kabalitaktakan, si Richard Malabed Torino. Ah, Today is 12 December 2025. It's 10:40 in the morning. Kumusta kayong lahat dyan? Sana lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan. Usap-usapan ngayon yung pakikipag-usap ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga namumuno sa ating Kongreso tungkol dyan sa pagsasabatas ng tatlo or apat na mahahalagang bagay. Isa dyan yung para pag-aralan yung party list system natin. Number 2 is yung kadena. And then at pinakamaganda dito, yung gusto ko dito tayo sumentro, yung para madaliin yung pagpasa ng anti-dynasty bill. Alam nyo, dyan sa 1987 Constitution natin, yan yung umiiral ngayon nasa ligang batas natin. Ang ginagamit natin na Constitution ay yung 1987. Maliwanag, malinaw na ipinagbabawal dyan yung pagkakaroon ng political dynasty sa ating bayan. Pero ang hindi natin maintindihan kung bakit yung ating mga mambabatas na dapat sila ang gumagawa ng batas upang mawala na yung political dynasty na yan, 1987 pa, that's 38 long years, hanggang ngayon wala pa silang ipinapasang batas na ganyan. Maaring sa isip ninyo, maliwanag pa sa sikat ng araw kung bakit walang batas na ipinapasa ng ating mga mambabatas na magbabawal sa political dynasty sa ating bayan. Alam ko sa isip ninyo, maliwanag pa yan sa sikat ng araw kung bakit hanggang ngayon, 38 long years, 1987 hanggang ngayon, sinasabi na ng ating saligang batas na dapat walang political dynasty sa ating bayan. Maliwanag siguro sa mga isipan ninyo kung bakit yung mga mambabatas natin ay walang ipinapasang batas na ganyan. Kung makikinig lang at manonood tayo dito sa mga mas malalaki, mas matatalino at mas nakakaintinding mga vloggers natin, mga content creators natin, maintindihan natin kung bakit mas maganda para sa isang bayan ang walang political dynasty. Sa ngayon, hindi natin pag-uusapan kung paano gagawin yan, ano yung mga dapat kaakibat sa batas na yan, at ano yung magandang idudulot niyan sa ating bayan. We will leave that to those who are yung sabi ko na, yung mga mas may malalim na pag-intindi, mas may matalinong pananaw dyan, yung ating mga kababayan na dalubhasa sa batas. Sila ang mas may nakakaalam dyan. Ang pagtutuunan natin ng pansin ay yung simpleng bagay. Unang-una, bakit kasi mayroong political dynasty sa ating bansa? Bakit? Saan nagsimula ito? Yung problema natin ng political dynasty. Ito ay galing din sa ating kasaysayan ito. Kung babalik tayo, pre-Spanish period, yung panahon na hindi pa dumating yung ating mga Kastila. Alam nyo, yung ating pamayanan ay pinapamunuan yan ng mga raha, mga datu. Let's zero in dun sa posisyon ng isang datu. Yan ang mga pinuno ng ating mga pamayanan noon. Yung datu, siya yung namumuno at ang pangunahin na responsibilidad niya sa kanyang pamayanan, sa kanyang komunidad ay yung proteksyonan ang kanyang mga mamamayan. Ipaglaban, proteksyonan, ipagtanggol laban sa mga kalaban ng kanilang pamayanan. So, datu, siya yung pinuno. Ang numero 1, pangunahin na tungkulin ng isang datu, responsibilidad, ay yung protektahan niya ang kanyang mamamayan. Protektahan means kaya niyang ipaglaban. Yun ang datu noon. Yung datu o yung posisyon ng pagkadatu ay pwedeng ipamana sa anak. Provided yung anak ng datu na yan ay mayroon ding kakayahang mamuno at yung may kakayahang ipaglaban pa rin ang kanyang mga mamamayan. Ngayon, kung yung anak ng datu na yan na siyang nagmana sa katungkulan at
ay nakita nila, napansin na ng kanyang mga nasasakupan na hindi yung dato na hindi niya kayang ipaglaban ang kanyang mga mamamayan, ito ay pwede nilang hamunin. Dito nga nagkakaroon ng duel. Pwede nilang hamunin at pag natalo nila yan, yung nanalo, yung nakagapi, siya naman ngayon ang mamumuno and the cycle goes on. So, meron pa ring merit doon. Minamana pero kailangan may kakayahan. Yun yung datu bago dumating yung mga Espanyol. Ito ngayon, dumating yung mga Espanyol. Dalawa ang ginawa ng mga Spaniards nung dumating sila sa ating bayan. Nadatnan nila na yung mga pamayanan ay may mga namumuno, mga datu. Two things. Nilabanan nila lahat ang mga yan. Yung mga kumampi sa kanila, kakampi nila, natalunin yung mga datu na hindi kumampi sa kanila. To cut the story short, the Philippines was subdued, na napailalim tayo sa kapangyarihan ng mga Espanyol. Anong nangyari ngayon sa mga datu? Yung mga datu na kumampi dito sa mga Spaniards, ginawa nila ngayon na tax collectors, tigasingil ng buwis itong mga datu. Ang tawag na natin dyan doon ay yun yung mga encomiendas. So ulitin natin nung nasakop na tayo ng mga Espanyol, ang ginawa nilang mga tagasingil ng buwis ay yung mga datu, yung mga pinuno ng mga pamayanan. Ang mga datu na ito, naniningil sila ng buwis, pero yung datong mismo na ito, hindi sila nagbabayad ng buwis. So madaling sabi, malaking bagay yung hindi sila nagbabayad ng buwis, hindi natatapyasan ang kanilang ari-arian, hindi natatapyasan ang kanilang kinikita, and at the same time, habang tinatamasa nila yung mga pribilehyo ng isang tax collector, nabibigyan din sila ng paunti-unting kapangyarihan galing sa mga dayuhan. Okay, in the passage of time, habang tumatagal ang panahon, itong mga tax collector na ito, na dating mga datu, nakapag-asawa na ng mga may dugong Espanyol, at yung mga Espanyol nakapag-asawa na doon sa mga may dugo na galing sa mga datu na naging encomiendas, tax collector. So ipinanganak, nandyan na, nagsimula no yung mga mestizo, nagkaroon na ng crossbreeding. At dito sa mga mestizo na to, sila na yung nakapag-aral, sila pa rin yung sila yung nagmamana ng kapangyarihan ng mga encomiendas. So lumawak ng lumawak yan. Lumawak ng lumawak hanggang sa sila pa rin ang may kapangyarihan, at yung mga ordinaryong Pilipino, yung tinatawag natin mga alipin, kasi ito yun yung from datus to encomiendas to mestizos, ito yung mga tinatawag natin mga dugong bughaw, at yung mga ordinaryong Pilipino, naghihirap na mga Pilipino, sila yung tinatawag natin na alipin. Ngayon, fast forward tayo, dumating yung mga Amerikano. Ang mga Amerikano, sabi nila, papamanahan namin kayo ng isang pamalahan na tatawagin nating demokrasya, democratic form of government. At sino yung mga component? Sino yung mga bumubuo dito sa democratic government na ipinamana sa atin ng mga kano? Ito yung mga nakapag-aral, ito yung mga may kapangyarihan, ito yung may mga kayamanan, ito yung mga may impluensya. Sa panahong yun, bilang na bilang ang mga Pilipino na nakapag-aral, may kayamanan, may impluensya, may kapangyarihan. Sila yung nabigyan ng karapatan para mamuno. So ang tawag natin dyan is yung elite class. At yung mga hindi nakapag-aral, walang kakayanan, walang pinag-aralan, walang kapangyarihan, nanatili pa rin silang parang alipin, habang ang pamahalaan natin ay tinatawag na natin tayo ay malaya, tayo ay mayroong demokrasya, pero ang namumuno sa atin yung tinatawag nating elitista. Diyan nagsimula yung political dynasty. Kasi kokonti sila. Mula sa bayan, napunta sa probinsya, hanggang sa nasyonal, silang nakapag-aral, silang may kapangyarihan, silang may mga impluensya. Iisa, dalawa, tatlo, iilang pamilya ang pinanggagalingan ng mga taong pwedeng mamuno. Diyan nagsimula ang ating political dynasty. Yan yung base sa ating kasaysayan. Meron din isang
ang ilan sa atin yung pag nagbabasa tayo ng aklat ng philosophy, alam nyo, isa sa favorite ko na philosopher kasi is si Aristotle. Alam nyo kung pagsamasamahin nyo yung mga turo, mga doktrina, mga isunulat ni Aristotle, napakagaling na philosopher nito. Ganito naman yung pag-illustrate niya bakit pupunta at pupunta pa rin ang isang pamayanan sa dynasty. Example lang, theoretical. Mayroong isang hari napakagaling. Siya ang namumuno sa isang pamayanan. Ang tawag natin dyan is monarchy. Yung isang bansa, isang bayan na pinamumunuhan ng hari at reyna, that's monarchy. Darating ang panahon, tatanda at hihina ito. Itong hari na ito, nagkaroon ng mahinang anak. Dahil monarchical yung gobyerno, mamanahin ng anak natural yung pamumuno. Pero kung yung anak ay mahina, walang kakayahang mamuno, kulang sa kaisipan, hindi magiging maganda ang kanyang pamumuno, magre-rebelde ang tao. At pag nagrebelde ang tao, napatalsik nila itong anak ng hari na ito kasi ang nangyayari diyan tyranny. Tyranny, kung hindi fit, hindi walang kakayahan, walang kasanayan, yung namumuno, tyranny ang tawag doon. Magiging hindi maganda yung pamumuno, may pang-aabuso, that's tyranny. Magre-rebelde ang tao. So, papalitan nila ngayon yon. Sino ang papalit dyan? Yung mga may pinag-aralan, eto na naman tayo. Yung may mga impluensya, yung may kapangyarihan. It could be that along the way, in its maiden period, maaring maganda yung pamumuno. Pero ang mga iilan na ito, may kapangyarihan, may kayamanan, may pinag-aralan, iilan lang mga ito. They will start enjoying the power. Pag natikman nila kung ano yung kapangyarihan, ano yung impluensya, ayaw nilang bitawan yan. So ang mangyayari dyan, meron na namang dictatorship, monopoly of power, dynasty kasi sila na naman. Pamilya lang naman nila, sila magkakaibigan, sila magkakamag-anak. There's the dynasty. So dahil may dynasty, hindi na naman masisihan yung tao. There's a revolution. Sino mang manguna ng revolution? Ito yung mga matatapang, may kapangyarihan. Those who hold the arms, most likely, ito yung armed forces, yung army, yung kasundaluhan. So there's going to be a military junta. Pero dahil ang military naman, hindi naman yan sanay talaga para mamuno sa paraang sibilyan, pamunuan yung isang bayan sa paraan ng pamamaraan ng isang sibilyan, magkakaroon na naman ng uprising yung mga tao, ma-overthrow yung military junta, papalit na naman dyan demokrasya na kung saan yung mga mamumuno dadaan sa eleksyon. Natural election, mangangampanya sila laban sa isa't isa. Laban sa isa't isa. May mananalo, may matatalo. Ang mangyayari dyan, mahahati yung lipunan. Filipino style. Tapos na yung termino ng mga nanalo, magkaaway pa rin ng kanyang nakalaban. Ang masakit dyan, pati yung mga sumuporta sa nanalo at natalo, magkaaway pa rin. Dahil may away, may magte-take over na ibang grupo naman, and the cycle goes on and on and on and on hanggat nandyan pa rin. At ang magte-take over most likely ay yung mga may kapangyarihan na naman. At alam nyo sa ating bansa, sa ating bayan, kukunti dyan yung may kapangyarihan, kukunti dyan yung may pinag-aralan, kukunti dyan yung may impluensya, kukunti dito yung mayaman na karamihan naman sa kanila, sila nako po. Iikot at iikot. That's a cycle. Yung anumang klase ng gobyerno, mauuwi pa rin tayo sa political dynasty. Maganda kung merong batas na magbabawal nito. Ngayon, ang tanong, paano ba makagaganda yung pag walang political dynasty sa isang bayan? Yan ay susunod nating pag-uusapan. Ang mahalaga na ipaalam natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga tagapakinig, sa ating mga sumusubaybay, ano yung basic na pinanggagalingan, bakit pinanganak ang political dynasty sa ating bayan. Ito lang, pag-isipan ninyo, yung political dynasty kasi, alam nyo kung saan nangyayari dyan? Sa isang bayan, sa isang distrito, sa isang lalawigan, nasa local, karamihan yan. 80% ng political dynasty nasa local. When we say local, bayan, barangay, bayan, munisipyo, probinsya. At ang masaklap dito, pangalawa, kung nasaan pa yung naghihirap na bayan, nasaan yung naghihirap na probinsya, naghihirap na lalawigan, nandun yung political dynasty. Bakit kaya?
So susunod mga kaibigan, yan ating pag-uusapan. Muli ang iyong kaibigan, si Richard Malabed Torino. Ingatan po natin ang ating mga sarili. Salamat.